Hello guys, so welcome back again sa ating YouTube channel Pinoy Spider. So for today's video guys, papakita natin yung actual execution nung tinatawag nilang bearish flag. So ito yung bearish flag guys. So dito ang SL, dito yung TP entry dito. So actually nakakita ako niyan guys, nakapag-execute na rin ako niyan. So ito guys, so ito is yung sa CFX. So tinignan natin siya sa 1 hour time frame. So gawan natin ng support tsaka resistance. So ito yung support niya. Then ito yung resistance. Alright, so tignan natin. Dalawa ba yan? Week to week. So yan. So ito yung tinatawag nilang ano guys, bullish flag. So ganito guys, yung execution ko dito. So dito yung entry. So yung entry point ko dito, short tayo, short position dito sa baba, ito. Then para so ang according dun sa ano ditong SL pero masyadong malayo. So ang ginawa ko dito guys, so paano ba natin nalaman na bearish flag to? Kasi eto guys, sa pataas yan eh. Lagyan natin ng arrow yan. Dito yan, galing sa taas pababa, dito taas. Although hindi siya umabot guys, ilan lang naman yung nag top yan. Isa, dalawa, tatlo, bali tatlo yan guys. Then eto dito yan, tsaka eto na dito na sa pababa na siya yan. So dito siya nag-execute yung dito siya bumasag ng trend line na to. So ilang touches din to? 1, 2, 3, 4, panglima to. Panglima yung eto dito sa area na bumasag. So ngayon guys, tignan naman natin pag ganito, saan tayo mag take profit na. So ginagawa ko dyan guys, gumagamit ako ng Fibonacci. So dito kasi nung ano guys, wala pa to. So dito swing high, swing low. Ay mali, baliktad guys. Baliktad, wait. So meron na pala to guys, dito meron na to. So etong area na ito ang wala pa. So kasi hindi naman natin sure kung tataas pa yan o so dapat ang hinihintay natin is mag-break siya ng trend line. And also guys, meron siyang, ito yung tinatawag nilang left hand. Ito guys, ito maliit lang siya. So yung ito yung dito sa oscillator natin, pababa yung pababa na siya dito, samantalang yung price is pataas. Makikita nyo dito tsaka dito pataas. So ayan, ito nakatapat yan dito. And ito, pero mas mataas ito compared dito, which is dapat mas mataas. So nagkaroon ng ano to, parang indication na magkakaroon siya ng trend reversal kasi pataas to guys eh. Higher low, higher high, higher low, higher high, higher high, tapos gagawa siya ng higher low. So ayan, bumasag siya. Ibig sabihin pag bumasag ng trend line guys, usually babagsak at babagsak yan. So paano natin nalaman kung saan din yung possible hangganan at saka yung possible TP area natin? So gagamit tayo ng Fibonacci. Ito Fibonacci tracement. Simulan natin dito sa swing low, tapos dun sa pinakamataas dito sa may recent. So ito yan. At saka kung makikita nyo guys, malapit na siya. Actually guys,
inentrahan ko ito kahapon, pero nagbago yung isip ko. May entry ako dito eh, kaso wala, hindi ko alam guys, parang nagbago yung isip ko. Di sana meron tayong ilang percent din to guys, sana. So sa tingin ko abutin niya to, pwede siya mag-bounce dito sa may 0.618 na, or tuloy pa pababa. So depende yan guys, or pwede pa niyang abutin hanggang dito sa pinakamababa, yan. Pero pwede kung depende sa guys, sa galawan din. Pero malapit na rin siya dito sa ilalim, so medyo paglagpas niya dito guys, oversold ba? Overbought. So anyway guys, ayan so makikita nyo bababa niya talaga to hanggang dito. So eto guys yung actual execution ko ng bullish flag 1, 2. So ayan, bullish flag siya guys. So tignan natin, actually pag ako guys, ang nag-entry ako dito sa may 15 minutes, so ganito. So usually hindi ko siya in-entryan dyan sa area na yan. Dito kung makikita nyo to, eto may volume yan. Eto, nagkaroon siya ng volume dito. Usually ganito. Dito talaga ako nag-entry. Dito, sa banda rito. Pag yung may volume, yan. Eto. Yan. So, dito. Pag nakita kong may volume, tapos nag-bullish cross dyan, ayan na. So, ayan. Kung makikita nyo, tinap na niya yung natin, 0.618. So, as it happens naman talaga. Bing X tayo guys, ayan na 0.618. so tendency nyan guys, pwede pag nalagpasan niya to, pwede pa siyang bumaba or pwede siyang mag-bounce pataas. So, ayan, so laki ng nyo. So yan, kung sana hindi nagbago yung isip ko, actually sure na ako kasi hello best ko na itong na-encounter guys. So sure ako na bearish flag talaga to. So yan, i-journal ko to, titingnan ko doon. Isa to doon sa mga setup natin na maganda-ganda, parang pang short natin. So ayun, magawa siya ng bearish flag. Okay guys, so yun lang, share ko lang yung bearish flag actual execution. So importante guys, nakakita tayo ng left hand na maliit lang. Actually napakaliit lang yan, halos hindi mo mapansin dito, pero pag tinignan mo ng sinum out nyo yan guys, makikita nyo hindi talaga sila pantay, mas mataas talaga to. So maliit na then ayun. So pwede rin sana mag-entry dito na mismo kung saan nagkaroon ng MACD, bearish cross. Ito, ayan. So pwede din, kaso syempre guys, yun nga lang, hindi natin sure kasi kung tataas pa yan. Ay kung titignan nyo dito, nagkaroon pa siya ng green, so parang magbabounce pa sana siya dyan pataas. Hindi lang siya nakatuloy, hindi na siya tumuloy dito. Gaganon sana yun guys pataas pa, kaso hindi na niya, may sumupla na sa kanya dito. So hindi siya tumuloy, then ayun, diretso. So yun, maganda execution ng natin. So twice ko na tong na-experience guys. So eto guys, nagdalawang isip talaga ako. Kung titignan nyo talaga, TP sana tayo. So meron sana tayong 8.55% times 10, mga 85. X10 kasi ako guys pag nagano. So meron tayong 80% kung ang margin nyo is $20. Kung 80%, edi may tayo, $18 ba? Hindi, 90 yun
mga $16 ang ano natin sa $20 na margin. So ngayon guys, hindi muna ako magtre-trade. Mag-aaral-aral muna. Ayan. So ito, bearish flag. So another ano guys, pag tinignan natin siya sa 4-hour time frame dito, so makikita nyo during the entry kulay green naman, ay red na. Pero dun sa 1 day, during dun sa entry natin kahapon yun ano siya guys, green pa siya sa 1 day. So parang pag mag-short tayo, masyado kasi matagal ang ano guys ang 1 day. So tinitingnan ko sa 4 hours tsaka dito sa may 1 hour. Then ang execution natin is sa 15 minutes. Pag sa 15 minutes nagkaroon na siya ng bearish cross gaya nito guys, nag-cross na sa MACD yan. So ito na yung magandang entry dito, at bumasag naman na siya dito sa trend line, or para mas sure guys dito sa may yan, ito pangatlo yan. So ito yata yung tinatawag nilang confirmation, prison break, pero dire-diretso siya confirmation. Ito na yung sa confirmation niya, although kung ikaw naman nag-entry, kakabahan ka biglang na ganyan, no? Pero pag tinignan mo sa 1 hour guys, as long as nakalagpas siya dito naman na sa may BB50, so another confluences yan na bababa. Pero kailangan mayroon tayong 2 or 3. So ang ano natin doon, confluences natin, eto left hand trend line, nag-break siya ng trend line, tapos BB50 breakage, so binasag din niya tong BB50, trend line plus BB50. So malakas to, kaya kung nakita nyo, kung lumagpas na siya dito, hindi na rin siya tumas ulit kasi malakas na ano to guys, ang BB50 plus tong trend line. Hindi yan basta-basta, hindi niya binabalikan. Pinababa niya talaga. Okay guys, so thanks for watching. See you again sa next video natin. So yan yung execution natin ng bearish flag. So add ko to kasi habang nag-aaral ako ng crypto guys, beginner lang po ako. So sinishare ko lang yung mga natututunan ko paunti-unti. Although marami pang dapat matutunan dito guys, kasi sabi nga ng mga mentor dun sa kay coach, para ka ding nag-aral ng ng 2-year course pag nag-aral ka din ng. So ako guys, nag-start lang naman ako nito this February, then nag-start akong mag-trade June pa lang. So par ngayon pa lang ako nakakapag ng mga ganito guys, and may mga tiya akong tumatama, meron din namang hindi. Kaya soon siguro magpapa-mentor din ako. Okay guys, thanks for watching. See you again sa next video natin. Bye bye.